mayroong mandato na mangalaga, magbigay ng proteksyon sa mga matatanda, bata, kababaihan, solo parent, PWD, at sa lahat ng uri ng sitwasyon kung ano man, may aberya man o biglaang pangangailangan. At sa ilalim po ng pamumuno ni Yorme noong July 2025, noong nakaraang taon, kami po ay nagpatupad ng citywide curfew o yung Executive Order number 2, kung saan po kami po ay nakapagligtas at nakapagbigay ng proteksyon sa 2,705 na mga minor de edad, lalo na po pagka-10 oras ng gabi. At bahagi po nito, yung pagbibigay proteksyon din po namin sa mga PWD at mga solo parent, yung mga kababayan po natin sa lungsod na Maynila na mayroong disabilidad at mga magulang na mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Dito po, mayroon po tayong rehistradong 59,000 na PWDs kung saan nakapagbigay po tayo sa kanila ng amelioration noong nakaraang taon po, July 2025 hanggang Disyembre ng 173,202,000 pesos. At para naman po sa solo parent na mayroon po tayong rehistrado na solo parent sa buong Maynila na 16,165 solo parent kung saan nakapagbigay na rin po tayo ng allowances nila na 48,800,000. Yan po sa pangunguna ng ating alkalde. At ngayon po, bilang bahagi din po ng aming mandato, ang pangangalaga sa mga naging biktima ng sunog, bagyo, o anumang pong uri ng kalamidad, yung pagpapakain po sa kanila na agaran. At ito po, sa kasulukuyan po, mula July hanggang taong kasulukuyan, kahapon lang ho. Nung Sabado, nung gabi, may sunog po sa Barangay 101 sa may Tondo, District 1. Meron po tayo ngayon, kasulukuyan, natulungan o nabigyan ng tulong sa sunog na 9,500 families, 34,100 individuals, kung saan nakapag-release na po tayo ng 75,800,000 pesos bilang tulong sa kanila. At gusto ko po sanang bigyan din sa ilalim po ng pamamahala ni Yorme, nagkaroon po tayo ng agarang pagtulong o yung tinatawag naming half-day payout. Nasunog ka ng umaga, sa hapon, may pinansyal na tulong ka na at meron kang material assistance. Kung dati po, ang binibigay lang po nating material assistance ay food boxes lang. Ngayon po, meron na po tayong hygiene kit, sleeping kit, family kit, at kitchen kit. Kompleto po yan. Yung family kit po na yan, meron na po yung sa matanda at bata. Meron na po nga lahat yan, damit nila, pati panloob, kasama na po yan. Ayan po. At bilang bahagi din po ng pangangalaga natin o pagtugon sa mga batang Maynila, ito po maganda. Nung nakaraang January 12, taong kasulukuyan, sa pangunguna po at inisitibo po ni Yorme, naglunsad po tayo ng libreng gatas para sa mga mag-aaral sa daycare center, kung saan katuwang po natin ang Manila Health Department. At nakikinabang po ang 21,651 preschoolers natin sa daycare center na meron po tayong 467 daycare center sa buong Maynila. At sa kasulukuyan po, meron na po tayong 389,718 na Your Milk bottles na naipamigay na o distributed. Pero kung isasama po natin yung kaninang umaga, bali po papatak na siya ng 411,369 bottles distributed sa buong Maynila po. At bahagi din po niyan, nandiyan po yung mga taga Manila Manpower namin, ang MMTC namin, kung saan nagbibigay po kami ng libreng skills training sa Manila Manpower dito po sa Aroseros at dito po sa Tayuman. Yung mga pangunahing kurso po namin, marami po sa kurso pero mga pangunahing kurso po namin dyan, katulad ng barista, hair cutting, massage therapy, housekeeping, food and beverage, at marami pa pong iba. Nakatatlong graduation na po kami at nagkaroon po kami ng 1,400 graduates at sa kasalukuyan po, meron kaming enrolled
na 207 na mag-aaral o estudyante dito po sa Meta-Human Center namin. Yan po. At nandito rin po yung mga taga Manila Boys Town Complex. Kasama po namin sila. Yung mga daycare teacher po namin na umaga pa lang gising na. Yan, dyan po lahat sila. Okay. Sa Manila Boys Town Complex po, meron po kami doon 4 na institusyon. Luwalhati ng Maynila, Poundling, yung Kids Zone, Boys Home, Girls Home, at Kamada, bali 5 po. Pero pinaka-highlight po namin doon, yung luwalhati ng Maynila. Meron po kami total na 1,165 na wards o client na inaalagaan po sa Manila Boys Town Complex. Ang pinakamarami po sa amin doon, yung mga matatanda na mga abandonado, walang kamag-anak, nakukuha namin sa bangketa, nakukuha namin sa ospital. Sila po ngayon doon ay 565 na. Kung noon po, pag minamamatay kaming mga senior citizen, ibinabalot na lang po nila sa puting tela. Pero ngayon po, hindi po obra yung kay Yorme. Ang gusto po ngayon ni Yorme at ginagawa po namin, binibigyan po namin sila ng dissenting libing, matinong paglalagakan, maayos na pananamit sa huling sandali ng kanilang buhay. Yan. Marami pa pong iba na bahagi po ng aming paglilingkod. Lalo na po kung merong emergency, lahat ng klaseng aberya sa buhay ng tao. Kami po sa Manila Department of Social Welfare, hindi po kami perpektong departamento. Mas lalo na po ako, hindi po ako perpektong tagapamahala. Pero sa araw-araw po ay patuloy at paulit-ulit naming gagawin na magserbisyo ng tama at wasto sa mamamayan ng Maynila. At bago po ako magtapos, gusto pahabol lang po, nakalimutan ko doon sa disaster. Ay dati po yun 10,000 lang yung totally damage sa sunog. At 3,000 lang yung partially damage o water damage. Dahil po naunawaan ni Yorme ang kalagayan nila at mataas na ang bilihin. Ginawa po ni Yorme 10,000 to 15,000, 3,000 to 5,000. Katulong po sa lahat ng biktima ng sunog. At sa umagang ito, ibinibigay ko po sa inyo ang tao po na nagbigay din po sa akin ng pagkakataon upang tumayo sa inyong harapan at upang makabalik at makapaglingkod sa lungsod ng Maynila. Ang alkalde ng lungsod ng Maynila